Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Welcome to episode 278. This is a special episode for Philippine Campfire Stories kasi today will be the crossover episode na matagal na ding overdue. A few months ago, Nick of Paranormal Podcast and I decided to do a recording just to talk about each other's podcasts. And what happened was about 3-hour-long conversation between myself and with other campers at pati na rin ng mga paranormal podcast listeners. This will be an episode shared with Paranormal Podcast kasi may mga guests din kami which were Sam, Liz, and JM, mga regular co-host ni Nick yun sa show niya. So, wag na nating patagalin pa. At sabi nga ni Nick sa kada intro niya ng Paranormal Podcast episodes, enjoy! Sorry, nag-roll na ako. Sige lang. Yeah, go. So, lagi kaming nasa recording ng isa't isa whenever each other get the chance. Kaya sabi namin, bakit hindi tayo mag-collab? Kasi parang years na, no? Parang ilang taon na rin. Yes. Pandemic pa lang. Nag-uusap na tayo. Pandemic pa. Yung last appearance natin sa each other shows. Oo, tagal na. Properly, wala. Tagal na. Yes. Taon na. So, ayan. Kaya naisip namin, sabi niya, gawa tayo ng episode, parang it's been a while. Tapos, ang namin, since to break naman din yung parang lagi na lang din horror, ganyan. Although, syempre, di may iwasan, mag-horror pa rin tayo mamaya. Kung may mga gustong magkwento, pag-usapan namin yung processes ng each other podcast. So, yes. If you're interested, syempre. Pero wala na kayo magagawa na na-bait na namin kayo. Napag-usapan na namin eh. Sorry na lang kayo. So, yun yung gagawin natin. Kasi baka curious yung iba. Meron din mga nagtatanong parang, how do you guys do your podcast? Ano yung processes nyo as a content creator? Tapos, kasi meron ding mga nagme-message sa akin, I'll speak for myself, kung paano ba gumawa ng isang horror podcast and what do we do, ganun. So dun iikot yung siguro kahit mga ilang percentage of the recording for today. Yes. So ako ang magtatanong sa iyo, Earl, kasi since ikaw nga yung maraming questions rin sa iyo about your process, isisimulan ko na sa mga questions sa iyo. Binabalikan ko lang yung text mo. Okay. Hindi. Gusto mo? Marami din akong tanong sa'yo eh. So, okay. Wow. May ganung tanungan pala. Ayan. Pero yung the floor is open para sa mga ibang mga questions. Yes, na feel free. Gusto nyong itanong sa amin. And if ever, and I'm sure there are a lot of people who would have stories to share din sa mga tao, this is also a chance para to get your story heard kasi lalabas to both the podcast. Yes. Si-share namin ng release. Pero Earl, sisimulan ko na yung isa. And yung isang nag-share dito sa list of questions na na-share mo rin sa akin. Actually, question ko rin sa'yo ito. And naaaliw ako ngayon, in all honesty, walang pabobola to guys ha. Naaaliw ako yung sa shifting na ginagawa mo sa podcast mo, sa Philippine Campfire Stories, na kumbaga nag-evolve ka na rin in the sense na yun, kagaya nun, ako admittedly na-enjoy ko yung yung narratives na ginawa mo, na lahat ba yun sinulat mo? Tama ba? Okay, yun. Wait, what do you mean? Yung mga may topic? Yung may kwento, yung mga may kwento na narrative. Yung like parang play, parang radio play, yes. Sorry, nakalimutan ko yung tawag doon sa series na yun. Campmaster's Tales. Ayun, Campmaster's Tales. Okay. So, lahat yung sinulat mo, tama ba?
Directly. Oo, yun. So parang again, naaliw ako na nag-adjust ka for that. And honestly, ako na-inspire ko, okay, sige. Parang ako rin naisip ko, sige nga, baka ano mo rin pwede ko rin gawin. Kasi naisip ko rin yun, syempre. Alam ko naman na ako, listener rin naman ako ng ibang podcast. And nabobore ako pag paulit-ulit na lang yung mga nangyayari, di ba? So, yun, na-inspire rin ako dun sa mga ganong aspect na may baka bago kang ginagawa. Kagaya ngayon, nag-experiment ka sa parang tragedies, di ba? So, so, ang question ko, saan yung process mo ng, okay, ano yung mga pwede ko pang gawin? Paano yung process mo dun sa brainstorming mo? Sa sarili mo. I'm assuming sa sarili mo. Unang-una kasi, yung mga ganong klaseng decision is more of ano na lang, parang medyo ano din yun conflicted din yung decisions na yun, Nick, kasi syempre may brand yung podcast, diba? Yung solid foundation ng Philippine Campfire Stories is actually San Telmo Society. Yes. Stories. Yun talaga yung humahatak ng kung napansin mo, nagsimula yung Philippine Campfire Stories noon. Puro narrative siya. Yung feature ko sa folklore and mythology, yung mga urban legends nung araw, ganun. Yun yung una, hanggang sa, syempre, as a creator, mauubusan ka naman, hindi ka naman talaga makakapag-supply ng linggo-linggo nagsusulat ka kasi hindi naman yun trabaho natin. So, doon na tayo humingi ng San Telmo Society, diba? Yes. Pero yun nga, yung mga recently, naglalabas ako ng Camp Masters Days. Mga na lang yun, mga parang siguro, mga bali dun sa sistema nung podcast. Kumbaga, more for myself. Mga self-service yun. Kasi, medyo, meron tayong frustration to be a writer. So, parang, since may audience na, and technically, parang, pa rin naman siya. In genre pa rin naman dahil yung mga sinusulat ko more on more on the macabre, yes. more on strange, ganyan. Hindi siya outright horror, pero lumaki kasi akong nanonood ng mga Twilight Zone, ganyan. Are You Afraid of the Dark? So yung gano'n, hindi siya yung straight out na parang tatakutin ka. Anyway, kaya ako yung ginagawa is for para kumbaga sa ulam may may atsara ka, may kimchi ka para hindi ka magsawa, ganun. Na lang siya, parang creative decision na lang siya for myself and for the show. So meron pa sa future ba? Magkakaroon pa ba tayo niyan? Oo, meron pa rin naman. Meron pa rin naman tayong mga nasa bangko na lang natin, iniisip lang din natin kung kailan ilalabas, ganyan. Kasi ngayon may ginagawa akong series yung tragedies Yes. So pagkatapos nun, ang dami ko pang backlog ng San Telmo Society, so hindi ko pa alam kung kailan yun. Ikaw ba, Direct Nick, hindi ka ba ikaw kasi marami ka ring mga creative inputs kaso lang naka-lock yung yung yes, paranormal into one parang more on interview style talaga siya, no? Yes. Doon ko paano ba? So, kung pwede ba tayo mabigyan ng mga samples mo? Kung mapapakinggan niyo yung start, I mean, kung nasa YouTube yung mga yun nung simula, nag-experiment rin ako. Kasi nung puro interview, siguro mga first 5 or 6 interview episodes, napansin ko, parang, syempre, bagong-bago pa yun. In my mind, parang hindi gusto ng tao yung ganito So parang nag-experiment rin ako. Nagkaroon ako ng parang in a way parang yung San Telmo Societies na listener stories na i-voice ko yung kwento. So parang ginagawa kong teleradyo in a way. Tapos may sound effects, may music. Pero ang trabaho niya, sobrang trabaho. Sobrang yung trabaho. Yes, na hindi ko siya masustain. Kasi meaning, para makagawa ng isa, at that time, parang, ako lang gagawa Ako magsa-sound effects, ako mag-edit, ako mag-iisip kung paano yung flow, ako mag-iisip yung music, ganun.
So talagang super haba siya. Pero meron siya, kung maririnig yung listener stories, isa lang siya, one-off lang siya. So nag-experiment ako doon. So sa mga plano, puro plano ngayon right now, syempre. Isa sa mga plano is, yung nakita nyo naman, nakalabas na ako ng isa, is yung case files. So right now, yung first case file is kay JP palang galing. Na yun, may kaso siya, shinare niya sa akin, ginawa kong parang case file. So, ang target ko doon, para rin purpose ko ang old content. Kasi marami, alam mo sa totoo lang, pag yung mga nasa TikTok, kasi nag-active ako sa TikTok eh. Ang ginawa ko sa TikTok, nagre-release ako ng 1 minute to 2 minute excerpts from episodes. Alam mo, magugulat ako. I mean, hindi ako na-hurt, pero magugulat ako sabihin ng iba, direct wala to sa episodes. Hindi ko masabi, nandun yun, hindi na kayo nakikinig. Doon galing. Doon galing lahat. And so, yung i-repurpose ko na ibang case files, hindi naman lahat. I mean, may isa pa ako kay JP na nakabaon pa, hindi ko pa siya nilalabas. Pero in general, gusto ko sana, kung may mag-approach pang experiencers na merong kaso, pwede naman. Pero if I go back sa library ng past episodes, marami rin technically mga case file doon eh. Si Sam, marami siyang case na parang maiksi lang naman talaga. Pwedeng mga 5 or 10 minute lang yun. Pumunta siya sa bahay ng kaibigan niya, inasinan niya kasi yung bata minumulto or kinakapre, parang ganun. So parang ganun, pwedeng mga ganun na case files. That's one thing. And na-excite nga ako sa case files eh, kasi parang ano siya, ayusin mo siya by theme eh, by case, diba? So parang para kayo talagang susunod sa team of paranormal investigators, mga ganyan. Yun lang, yun di naman syempre lahat technically you would say na formal paranormal investigator. Pero for me, kahit ano sabihin mo, pag tinawagan sila, kagaya nung kila Sam specifically, kasi may dalawa akong nakabaon sa kanya, they asked him for help. So technically, kahit hindi naman siya professional investigator, kaso niya yun, di ba? Parang ganun. Tama naman, tama. So yun. Ikaw ba, Nick, ikaw ang ang fascination mo sa paranormal investigation is to the roof. Nakikita ko yan sa and how you ano bang verb nun? How you chronicle? Hindi ko alam eh. Mahina ako sa ganyan. Kung paano mo iniipon yung mga stories. Mali. Iniipon. Oo. Ayun, iniipon yung mga stories. Or from memory pa to, hindi pa to dahil podcaster years mo. Yung kahit nung mga anong araw pa. Kung paano lahat ng mga paranormal investigation. Ikaw ba gusto mong maging paranormal investigator? Although despite being us nonsense, no. We don't have any sensibilities. No. I want to hear. Kaya kung mapansin mo talagang ang mga kinakausap ko, lahat nung nagkaroon ng cases, nagkaroon ng experience kasi I want to hear, I want to learn, pero ako to experience it kasi alam kong, pasensya na dyan kung meron dito hindi ko alam kung may nagkakaso dito at lahat, pero ayoko yung burden na may sa sunod sa bahay talaga eh. Kasi nangyayari talaga yan. Na may kasi meron akong copy ng ilang books ni Sir Tony Perez na kinukwento niya lahat ng mga kaso lang. Hindi lang yung books ni, wala sa harap ko ngayon, hindi lang yung book ni isa na interview ko na nag-chronicle sa kanila talaga. Pero books talaga ni Tony Perez, andun yung cases nila. Parang palagi yun, especially yung mga psychic may sumusunod, may nagpaparamdam, may lumalabas sa panaginip. Ayoko yun. Okay na ako sa kwento nyo na lang. Kwento nyo na lang. Pero ikaw ba naisipan mong gawin doon? Hindi eh. Oo. Kasi ewan ko. Siguro talagang may ganun. May Ruel de Vera yung iniisip mo. Ruel de Vera, correct. Thank you. Ruel de Vera. Hindi
Ewan ko, siguro talagang ganun yung role natin sa Oo. sa reality na to na ano lang tayo, taga-record, ganun lang. Taga-record Mm. ng kwento, Oo. taga-hatid, ganun. Pero hindi para gumawa ng sarili nating mga kwento. I- Although, ang first, kasi kakatapos ko lang edit a few days ago, ang first episode ng season 3, which is, yun nga, mamaya may announcement yata tayo dyan, Earl, na mag-break tayo. Hindi ko alam kung Ang announce weird mo ng na. season mo. Oo. Bakit season 3 ka pa lang? Parang Ay, hindi. 84 years. Ginawa ko, oo nga eh. Ginawa kong By numerology year. na 111, 111 end ng season 1. 222 end ng season 2. So, 333 Okay. ang end ng season 3. So, anyway, ang start ng season 3 is yung... Daming pakulo ni Nick, no? Oo nga. Yung bumiyahe kaming Ciudad Verdadero. Yun, technically sabihin wow. mong nag-adventure yon in a way. Kasi ako yon, si Sam, si JP, si Aling Jojo, tsaka mga past guest to, tsaka si Biker Mama. So, technically, meron lang weird na nangyari for me, pero in general, wala, manhid talaga. Pero I mean, yun, kumbaga, investigation in a way, kasi ang dami ko naririnig na kwento from past guests. Kaming kay Sir Ray, si Bayan, ng Gabi ng Misteryo. So, pumunta talaga ako. Punta kami. Sila, may na-experience sila. I mean, may mga nakita sila. Siyempre, mga psychic yun. Pero ako talagang, wala. Pero I guess yun yung pinaka-investigation. Meron sa kailan ka ba uuwi? Meron sa November, nagbabalak na talaga Baguio. So, baka 3 days yun. 3 nights. 3 nights. So, Taga-Baguio po ako pag nasa Pilipinas. Oo nga eh. Doon ka bumabiyahe, di ba? Doon yung bahay na. So yun, may balak na ganun. Nice. Hindi naman ghost hunting. Pero pupunta sa mga haunted. Wow, tatapang ng gagos. Harapin nyo kami. Umaga pupunta. Umaga kami pupunta. Ayan, si Hailey. Hailey, yes. Nag-raise ka na nga. Ako, yung pangalan mo, Hailey Parot. Hailey Parot. Ay, nag-raise na hand. Sige. Ay, hindi. Joke lang pala yun, no? Hindi. Joke lang yata yun. Oo nga daw. Okay, sige. Hindi po ako makapag-unmute, sorry. Yes. May nasilip ka na naman, Hailey Parot? Okay. Yung po, kung magbabagyo kayo, wag kayong, mas maganda na hindi kayo mag-hotel. Mas adventurous kung transient house yung piliin nyo. Tapos doon kayo sa may tawag na to, yung malapit sa Camp Janay. Yun po. Kasi kung mag-hotel kayo medyo so yun, transient ang piliin nyo. Lalo na yung meron doon na parang nakalimutan ko lang yung address, pero meron doon na parang yung isang pintuan niya nakalock. Siyempre, may kadena po nakalagay din sa pinto. Hailey, siyempre ang balak pag yung tutulugan namin, safe na, 'di ba? Hindi ka matutulog doon sa may mangyayari, 'di ba? Safe naman 'yun. Yata. Yeah, safe. Nag-raise ng hand si Ninong. Sasuggest na to ng mga tutulugan. Ayoko yung sasuggest mo, Ninong. Sige lang. Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Doon tayo direct sa doon tayo Camp Master sa Benguet Pines. Para malaman niyo naman yung kinikwento ko, first hand, makita nyo. Pero ba't ka matutulog doon? Okay na yung bumisita ka doon, di ba? Hindi bisita tayo, tapos kapag inabot tayo ng gabi doon, at least kasi nasa sentro siya, nasa likod lang siya ng Burnham. Ay, nako. Doon tayo. Bahala kayo. Basta ako matutulog sa safe. Sa hindi ko in-expect na. Wala doon direct. Tandaan mo. Nakailang tulog na ako doon. Safe, maraming safe. Safe ako. Safe ako. Kasama mo yung mga kasama mo. Sa tingin mo, safe. Sa syudad niya, walang Marami pa kaming pag-uusapan ni Nick. Kaya, don't just go yet. We'll be back after a few reminders. Rarakit lang kami for ads. More on this crossover episode and more coming up next. We're back in the crossover episode ng Philippine Campfire Stories and Paranormal Podcast.
Pero, question ko kay Earl, Nino ko question ko kay Earl. Earl, sa mga tinutulugan mo doon, pinupuntahan mo doon, wala kang na-experience? Wala akong na-experience. Boring yung buhay ko. Pero nung nag-interview ka ng paranormal investigator doon, di ba? Naalala ko. Oo. Shit, ayoko ng experience. Kasi, walang hindi, kasi napapraning ako. Kasi, na-interview ko, ang pangalan niya ay Dion Fernandez. Parang siya yung founding partner ng parang Baguio yung Spirit Paranormal. Questers, diba? May Baguio. Yun, may Baguio, sila, parang offshoot, yun yung term nila. Tapos, interview ko siya parang dusk, yung mga medyo pa-sunset, yung agaw dilim, ganun. Interview ko siya, pero mag-isa lang ako sa bahay. Yung bahay sa Baguio is parang sobrang luma. Hindi ko alam yun sa mga taga Baguio, baka alam yun. Yung Luwakan Road, hindi Luwakan Road. Letter L, I forgot. Chaparral? I forgot the name ng condo namin dun but anyway, yung itsura ng bahay, malaki mas spacious, hindi malaki. Spacious siya, tapos yung parang wood, ganun yung dating. Yung mga luma na mga may mga malalaking furniture, wooden, ganyan. So parang nung nag-interview kami, sabi ko, ay parang yung acoustics ng kwarto, nagba-bounce off, ang pangit sa recording. So nagpunta ako sa cabinet nung yung pinakamalaking cabinet ng bahay. So nagpunta ako. Tapos bigla ako na-realize, sabi ko parang sineset up ko yung sarili ko sa sineset na sa Baguio ako, nag-interview ako ng paranormal investigator, tapos padilim, tapos nasa loob ako ng cabinet. Sabi ko, perfect to. Sabi ko, kung may magpapakita, ito na yung moment. Apang mo. Wala naman, pero praning ako habang nagkukwentuhan kami. Kasi yung kinikwento niya, doon kasi ang lumanay pa ng boss ni Dion doon kasi doon sa sa may bandang Tapos nabanggit niya yung road namin. Sabi niya, marami doon kasi dating yun. Talaga? Ayoko na. Ayun. Tapos mag-isa lang ako nung moment na yun sa bahay. So parang ayun. Kaya parang, pero to answer your question, wala akong nararamdaman sa Baguio, kundi pure joy kasi wala ako sa office. So lagi lang akong kumakain ng taho, ganyan. Tapos kumakain lang kami sa mga restaurants, mga cafes. Ang dami ang ganda ng coffee scene ng Baguio. Yes, oo nga. May question ako, follow-up question kasi nakwento mo nga na yun nga parang sa fear kung makakita ka. Ako kasi naalala ko may nag-comment na nito before sa akin na may character development na ako in a sense na feeling ko hindi na ako matatakot. Magugulat ako, feeling ko hindi na ako makakatakot kung makakita ko at this point. Pero ikaw, after all these stories and all the people you've talked to, tingin mo ganun pa rin yung fear mo compared to when you started this? Hindi, matatakot pa rin. Pero siguro mas mamamanage mo yung wow, hinahamon ko kayo gano'n. Ayun na meron na sa tabi mo. Hindi, kasi parang feeling ko, kaya naman, parang ma-recall mo naman kasi yung mga pinagsasabi ng mga tao sa'yo, di ba, ng parang ganyan. Pero kasi nung moment na may nangyari sa akin, parang biglang, yung twice na record ko yun yung sa pamangkin ko, yung may narinig siya. So yung instinct na i-discard as just wala lang yun is nandun yun. So yun yung nangyari, parang I just told him na that's nothing, ganyan. Tapos yung pangalawa, nangyari sa akin, yung may na-record ako na parang faint boses. Yes. Other than the one na nagsasalita ako. Parang biglang ang isip ko naman sa shit, content. Oo. So dalawa yung nangyari sa akin. So parang hindi ko alam kung kunwari sa kunwari may bigla akong makita ganyan. Parang anong gagawin ko? Lalabas ko ba yung phone ko at magre-record or tatakbo ako? So hindi ko alam. Ganun. May question si Luis para sa atin. Yes. Gaano in advance kayo mag-produce ng episodes? Yan, magandang tanong.
Oh, sige, Una ka na. sumagot ka. Una ka na. 2 years. 2 years yata si Nick, 2 years. Alam niyo ba, nung nag-ano kami ni Nick, nung in-interview niya ako sa podcast niya, parang ano siguro yun, mga 3 months bago lumabas. yung ano, ganun kadami yung episode ni Nick kasi kung part kayo sa ano niya, sa yung mailing list ni Nick, ma-receive niyo yung invites kasi meron siyang live audience, 'di ba, pag nagre-record. I mean sa Zoom. Yes. Ayun, part ako nun. Matagal, no? Ang Nick, ikaw sumagot ka. Oo. Ano parang ang tagal mo parang 3 months, 6 months bago lumabas yung episode. Actually, kung titignan ko ngayon, aabot ako ng... Hindi kasi, alam, ito, mahaba ang sagot ko, Earl. Baka gusto mo mauna sa ano. Sige, makikinig kami. Sige. Kasi ito yung weird talaga sa scheduling nung... Pero right now, tin-check ko ngayon. Aabot ako November. Hindi ka 20. nagre-record ng bagong material. Yes. Hindi ko pa nadagdag. May mga bago pa ako hindi ko pa nalagay sa listahan. Pero ang weird dyan. So ako, minimix and match ko. So, admittedly, sometimes we get stories naman na... ako kasi, pareho mo na pag may nag-email, tapos ginigage ko, parang okay itong kwento. Siyempre, parang kunyari, hindi naman siya ganun ka bombastic. And I like to share all stories kasi marami naman talagang storya na kagaya nun, kung naalala nyo may kwento na yung nanay na nawala yung third eye niya nung nagkaanak siya. Tama ba? Oo, tama yun. So, kung isipin mo, medyo simple lang naman yung kwento. Pero yun nga, I try to mix and match. So, pag medyo yung mga out there na practitioner talaga at ang dami nilang kwento, binabalance ko yan para hindi sunod-sunod na parang mananack out kayo sunod-sunod yung mga kakaibang kwento di ba? So from time to time mini-mix and match ko talaga na mas stories ng ganun kagaya nun, simple stories sa pamilya niya na let's say may manggagamot sa pamilya ganun. So mini-mix and match ko. Ang weird lang talaga, and ito I have to, siguro ang batting average ko based sa time sa tinanong ko to, siguro mga 4 out of 8, 50% pala. Most of the time, yung release date ko, kasi minsan a month away, binabago ko pa yung release schedule. Palaging may relevance, I mean, sige, sabihin mo 6 out of 8, palaging may relevance sa tao yung release date ko, na hindi kong iniisip pa. Kagaya nun, either birthday ng tao that week, birthday ng tao that day, ano pa yun? Kagaya nung kay Wincy, may relevance rin yung, hindi ko na nasabi to, kami na lang nag-usap ni Wincy na to, yung date na nirelease ko yung episode niya is the same date na nag-release ng first episode ng podcast nila. Okay. Wait, check ko, kailan ba kami nag-release ni Wincy? Life After Death? Feb 11 ang first episode ng Telebaba Tapes. Check nyo kung tama ako. After their break, after nung morning period niya. Hindi ko alala kung morning period or yung actual Feb 11 rin yung years back. Pero yung date lang, Feb 11 rin yung first episode ng Telebaba Tapes. Check nyo. Basta may relevance yun. May listener na nag-point out nun sa akin. So palaging, for me, alam ko yan, merong relevance usually ang date to the person I talk to. Yung release date ko. So, yun yung kwento dun. So, to answer Luis, ako in advance mag-produce ako pag mas malalaman kin if medyo hindi ako busy sa work. Pag di ako busy sa work, minsan 3 episodes in advance ang leeway ko. Pero pag alam ko naging busy ako sa work, minsan photo finish. May times talaga na 6 o'clock ang release, 5 kaka-export ko pa lang nun. Nasisingit ko sa trabaho. Pero yun. So mix siya, depende sa workload ko sa aking day job. Ayun. Sige Earl, sa'yo naman. Galing. Sana all may 3 months in advance. So lahat content dapat yes ka ng yes. Hindi. Hindi. Unfortunately, hindi ganun kadami yung advance ko kasi tamad.
Tamad ako eh. Pero, I make sure, yung paggawa ng episode ang matagal. Kasi, lagi kong sinisingit yung pagka-feeling writer ko eh. Kahit na may kwento, talagang babasahin ko lang San Telmo episode, ganyan. Nandun na yun eh, libreng material yun para dun sa podcaster, babasahin mo lang ganyan. Pero ako kasi, I try to give inputs, yung mga ganun. Meron akong commentary sa huli, ganyan. Tapos I make sure the commentary is somehow parang okay na, yung okay din siya, yung dun sa in relation to the kwento. Tapos meron ako kasing, hindi ko alam kung napapansin niyo yun, pero I try to be as woke as possible. Parang kasi ko yung may platform ka parang feeling ko yun, isa yung responsibilidad ng content creator na kapag may nagfa-follow doon sa mo, you try to ibig sabihin may nakikinig na sa'yo. Parang pagkakataon mo na yun na ibahagi yung mga mensahe na gusto mo. Yes. Sa tingin mo ay unang-una tama at unang-una ay patas, ganyan. So I try to give a message that I know that is just and that is correct. And yun yung sinasabi ko katulad ng mga nitong nakakaraang episodes. Parang in time with the election, ganyan. May mga nagagalit dahil parang why I'm trying to be political or I'm trying to be diba, parang medyo veering off the topic. Pero kasi yun nga, sa tingin ko kasi parang feeling ko lahat ng content creators dapat may ganung responsibility na parang yun nga, parang pag may nakinig sa'yo, ibig sabihin they're there for parang chance mo na yun. Chance mo na yun para sabihin yung gusto mo. Yun. Pero gets ko din na parang some people would go to the podcast for a reason, which is escapism or just for entertainment. Gets ko naman yun. Kaya parang kapag kami naggaganon na parang binabalanse ko din pag kami nagagalit, ibig sabihin, ay shit, parang parang ang dami ko na sigurong parang hindi na nila nakukuha yung gusto nilang makuha sa podcast, which is to listen to horror stories. So yun, minsan din na nire-reel back ko ganyan pero ang dami kong sinabi. Pero to answer your question na kung gaano katagal, yung preparation matagal, yung release mabilis kasi wala naman ako masyadong baon. Mas mabilis ako mag-release ng episode kapag nagsa-San Telmo Society episodes kasi minsan parang inaano lang yun binabasa, mas mabilis yung gawin. Pero yung mga themed episodes kasi masiksik yun dun sa sa facts and sa tsaka research, diba? Sa research. So, as much as possible, I want it to be factual and para hindi naman kabalikan na parang, parang mali yung sinabi mo doon. Which nangyayari naman. Ayun, kaya parang mas matagal yun. Kaya mas bihira yun mangyari yung mga themed episode of urban legends, mga conspiracy theories. Kasi, saka ang konti-konti lang ng ng material na parang pwede mong balikan online pagdating sa Philippine content. Kasi parang ang hirap-hirap kasi mag-research pag Philippine content. Unlike contemporary, yung mga counterparts na Western, yung US urban legends, parang ang dami nilang ganun sa atin, konti lang. So, yun, kaya parang mas mabilis sa akin. Mas mabilis ako maglabas ng episode more than kay Nick. Pero restricted ka rin nga kasi talaga parang doon. Kagaya nun, na-imagine ko yun na parang ako, I can delve into mysticism from other countries kasi yun naman yung pinag-uusapan ko rin talaga, pinag-uusapan with the guest. So, ikaw kahit papaano medyo restricted ka in the sense na kasi it's in the title, di ba? Philippine Hindi pa Camper rin Stories. lumabas Philippines. Wala akong visa. Mahirap walang visa. Andiyan ka na nga. Andiyan ka na nga.
Madami pang kasunod ang episode nito kaya tutok lang sa part 2 coming out very soon. At syempre may ibang parts ang recording na exclusively nyong mapapakinggan sa Paranormal Podcast. Kaya go ahead and check out Nick's show, Paranormal Podcast, para sa complete experience ng recording na ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw mong gawain at naiibsan ang pag-inip mo, at you feel like generous today, you can send love and appreciation by sharing your monetary tips. Daanan nyo lang po yung PayPal account natin at yung ating GCash account sa episode show notes. Better yet, you can go to our Patreon page. Magpunta lang sa patreon.com/campfirestoriesph at mag-subscribe ka na. You'll get to have access sa ating mga full video podcast agad-agad. At kung gusto mo naman makapanood ng libre, ay magpunta ka lang sa YouTube at hanapin ang Philippine Campfire Stories at nandun ang mga previews ng mga episodes natin doon. Don't forget to hit subscribe kasi libre lang din naman yon. You can also check out our TikTok account by looking for Philippine Campfire Stories in that platform. Pwede ka rin magstay for the ads at the end of the show to help support our show. Those ads keep our show running here for free. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang Philippine Campfire Stories.